Sa nakaraang video, bamiyahe na nga ang bida papunta sa Fahilia. Kasama nito ang 1,000 mga sundalo, 200 na slaves na gagawin niyang residente sa kanilang teritoryo at syempre ang kanyang entourage kabilang na din ang mga alchemists at maids. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento, pagkarating sa Fahilia, tinake-over ni Asha at Seyna ang pag-command sa kanilang military. Kay Kania naman daw, walang intensyon ng bida na ipagkatiwala sa kanya ang kahit na anong trabaho. Ito daw ay dahil hindi niya alam ang gagawin kapag nag-collapse ang barracks ng Knights kung siya ang magiging in charge dito. Makikita namang umalis si Kania para daw maglakad-lakad muna doon. Dahil doon, sinabi ng bida na dahil yun agad ang naisip gawin ng ate niya pagkarating doon, tila wala naman daw talaga itong pake sa mga trabaho. Ngayon, time na daw to work. Ang total population ng Fahilia ay nasa 10,000 na nakatira sa 12 villages. Karamihan sa mga tao daw doon ay hunter-gatherers na nakatira na doon pa tulad ng kanilang mga ninuno. Walang mga bagong residente ang tumira doon ng maraming taon na kaya naman pababa ng pababa ang dami ng tao doon. Habang inaaral ng prinsipe ang lugar, nalaman niyang hindi lang pala mahirap ang teritoryo na yun pero nasa path na daw ito to destruction. Kahit ang palasyo nga daw ay hindi na nga nagkokolekta ng buwis dito. Nilagay lang daw ito sa listahan ng mga exempted at pinabayaan na. Nagtaka naman ito kung sino ba ang dating lord in charge sa lugar na yun at bakit naging ganon ang kinahinatnan ng lugar. Binasa nito ang ledger at nalamang sinubukan nitong mabawi ang lugar na yun pero dahil masyadong mataas ang deficit ng utang ito mula sa ibang mga teritoryo. At dahil doon, na-bankrupt ang dating lord doon. Hindi naman natuwa ang prinsipe dahil mas worse pa pala sa inisip niya ang sitwasyon ng lugar na iyon. Ngayon kailangan niyang tignan ano ang mga options niya at hinanap ano ba ang kapansin-pansin sa lugar na yon. Dahil nga daw unti lang tao doon, maraming mga puno ang napabayan na. Magiging profitable kaya sila kung gagawa daw sila ng papel. Tila mahalaga daw ito doon kaya pwede siguro nilang subukan iyon. Naisip naman nito ang mga produkto niyang patuloy naman daw bumebenta kaya hindi siya dapat mabahala. Ngayon, kailangan niya daw mamit ang mga tao doon. Kung incompetent daw ang lord ng lugar na yon, sino daw kaya talaga ang mga leader sa teritoryo na yon? Kaya naman ipinatawag niya ang lahat ng mga village chiefs at pinapunta doon sa kanya. Inexpect niya nang dahil tribo ito ng mga hunter sa isang malamig na lugar, mukhang matitikas ang leader ng lugar na yon. Kaya nga daw siguro nilang hamuli ng wolf gamit lang ang kanilang mga kamay. Bumati naman sila sa prinsipe. At nagpakilala si Prince Errol Erncia sa kanila. Marahil sa isip-isip daw ng mga ito ay isa lamang siyang batang nabigyan ng katungkulan kaya siguro hindi sila bilib sa kanya. Pero hindi niya raw hahayaan na maliitin siya ng mga ito. Bigla naman niyang napansin ang tila batang village chief at sinabing ang inutos niya ay personal mismong pumunta ang mga chief doon. Sagot naman nitong ang ama niya daw ang village chief sa kanilang lugar pero namatay na ito last year kaya naman siya ang nagmana ng posisyon. Sabi naman ng bida na alam niya daw dahil sa mga dokumento, hindi niya raw hangarin na mapahiya ito. Sa isip niya, sinisigurado niya lang na malinaw sa kanilang lahat na siya na ang in charge sa lugar na iyon. Alam daw ng prinsipe na mahaba-haba ang kanilang magiging meeting at marahil nakakapagod at sobrang lamig ng pagpunta nila doon kaya naman nagpaghanda ito ng makakain. Sa isip ng bida, ano ba daw ang pinakaayaw ng mga lower rank na tao ito daw ay ang kumain kasama ng high rankang person. Parang get-together daw kasama ang boss kaya nakaka-intimidate. Marahil ito raw ang magiging worst na get-together ever. Kitang-kita daw sa kanilang mga mukha na tila uncomfortable sila doon kaya naman sinabi ng prinsipe na mag-relax lang sila. Sumagot naman ang isa na comfortable naman daw sila. Nakaka-drain din daw para sa bida ang heavy atmosphere na yun kaya naman bago daw pumunta doon ay prinactice niya pa iyon kung saan tinawanan naman siya ng kapatid niya. Nagulat ang mga village chief sa masarap na pagkaing inihanda sa kanila. Sinabi ng bida na mas gusto pa niya sanang maghanda ng mas okay na pagkain pero tiis muna daw sila doon for now. Wow, nakakagutom ba? Gayunpaman, sagot nilang nagpapasalamat daw sila sa inihain nito. Kahit na daw simple lang daw ang pagkain na inihain, hindi daw ito ang pinili niya dahil wala siyang pera. Wait what? Simple pa yun? Nagulat ang isa nang matikman ang asin sa meat. Sa isip ni Errol, mahirap makakuha ng asin doon, how much more ang salted meat. Kahit na daw siya na ang lord doon,
Dahil pare-parehas sila ng kinakain, isang itong way para iparamdam sa kanila ang sense of kinship at para malaman nilang pinahahalagahan daw sila nito. Sinabi ng prinsipe na tila pinahirapan sila ng dating lord sa lugar na yon. Kung incompetent daw ang lord nila na naghahangad lang ng ideals, sila daw ang mahihirapan. Alam niya raw ang nararamdaman nila at okay lang ba daw sa kanila ito. Mula daw sa POV nito, kung ipagpapatuloy lang nila ang kanilang ginagawa ngayon sa susunod na 10 taon, siguradong masisira na ang lugar na yon. Nakakasurvive nga daw sila sa paghuhunt, pero hanggang kailan daw ito magtatagal? Kaya naman daw magbibigay ng mga kautusan mula ngayon ang prinsipe. Maaaring may mga pagkakataon na hindi nila maiintindihan kung bakit so pangungunahan niya na sila ngayon. Magtiwala lang daw sila sa kanya anuman ang mangyari. Tila na-encourage at nabuhayan naman ang mga leader at sinabing tama ito. Magiging problema daw if hindi sila magiging masaya sa mga utos nito. Sinabi niyang if susundin nila ito ng tama, sisiguraduhin niya raw na lahat ng residente doon ay makakain ng ganun din sa inihain niya sa kanila. Ngayon, ang unang order niya raw ay ang tanggapin nila ang mga residenteng dinala niya doon. Marahil na ilagay na daw sa mga villages ang mga slaves. Lahat daw yun ay nap-order na para makasama ang kanilang mga pamilya at manirahan sa mga village. At lahat ng mga nakapag-aral ay magtatrabaho daw para sa kanya. Pero sagot ng isa, na ang problema daw ay hindi nila alam kung maiintindihan ng mga tao doon ang mangyayari. Sabi ng prinsipe na alam niyang mahirap basagin ang harang thinking na mga slaves ang makakasama nila. At sa POV ng mga tao doon ay outsiders ang mga bagong dating. Huwag daw silang mag-alala dahil ang hinihingi niya lang M&O ay ang tanggapin sila nito. Siya na daw ang bahala sa ibang bagay. Naniniwala naman daw siyang naiintindihan nila ito ngayong nakita na nila ang sinseridad nito kaya naman napasabi sila na gagawin daw nila ang kanilang makakayanan. Nang umalis na sila doon, tinanong ng isa kung ganun daw ba ang mga dating lord sa lugar na iyon. Sagot ng nakatatandang chief, kung ikukumpara daw ang prinsipe sa dating lords, kakaiba daw si Prince Errol. Karamihan daw kasi ng nalalagay doon ay walang interes sa teritoryo since para daw sa kanila para lang silang ipintapan sa lugar na iyon. Yung pinakahuli daw na lord, nagtry na may gawin pero dahil sa mga hindi makatwiran nitong utos, karamihan sa mga tao doon ay nagutom at ang ilan ay nasugatan pa. Pero ngayon daw, isang bagong lord ang dumating, isang batang prinsipe na kakatapos lang ng coming of age ceremony. Isa pa, siya ang pinakabatang prinsipe ng royal family ngayon. Hindi niya daw alam bakit napunta ang prinsipe doon. Nung una, inasam niya na hindi ito magiging katulad ng dating lord doon pero nang makita daw niya ang mga mata nito, sigurado na daw siya ngayon. Na si Prince Errol ay isang extraordinaryong tao. Tanong naman ng isa na magiging okay kaya sila ngayon. Sagot nitong, only time will tell. Sa ngayon ang magagawa lang daw nila ay ang magtiwala sa batang prinsipe. Kausap ng bida si Seyna at tinanong nito kung ang hawak daw ng bida ay ang mga dokumentong ibinigay ng mga servants sa kanya. Pa-baby naman nitong sinagot na oo at may kailangan daw siyang ik-ek. Nung tinake-over niya daw ang lugar, nasa 10,000 ang populasyon nito pero ngayon nang chinek niya 9,651 lang daw sila. Kung isasama ang villagers na dinala niya, nasa 9,800 lang daw iyon. Tila nabawasan daw ang mga tao. Habang minamasahe siya ni Seyna, sinabi ng bida na sa blank period bago niya pa kinuha ang posisyon mula sa dating lord, bumaba nga daw ang populasyon. At ang bilang ng mga bagong silang ay sobrang baba din daw. Kaya naman, isa sa pinakamalaking problema din ng lugar ay ang poverty. Sa pera na kinita niya daw so far, kaya niya lang makapag-invest ng 450,000 na gold. Kung hahayaan niya lang ang sitwasyon nila ngayon, kakayanin daw nilang mag-survive ng 50 years. Sa isip-isip niya, naiinis ito dahil tila plinano ng mga nobles na hayaan siyang maghirap hanggang paglaki sa lugar na yon. Nais daw nila siyang patayin nang tinulak siya sa maputik na ekonomiya ng lugar. Inisip nitong too much daw ba ang farm work doon. Sagot naman ni Seyna na imposible daw. Na-bankrupt nga ang dating lord dahil prinomet nito ang farming sa lugar. Kaya napaisip ang bida. Limited nga naman daw sa self-sufficiency ang agrikultura. In the end, ang sagot daw ba ay nasa pagkalakal ng mga specialties. Nagkaroon na ito ng mga idea kaya naman oras na para maisakatuparan ang mga plano nito. Unang-una daw ang daanan. Inisip nito na hindi stable ang ground dahil sa araw-araw na snow. Hindi daw properly maintained ang kalsada kaya iniisip nito paano kung maaksidente ang mga mangangalakal papunta doon.
So ipinakita ang Fahilia's road construction plan. Nang basahin ito ng isa sa mga chief, sinabi nitong nag-hire daw ang prinsipe at papasahurin daw sila ng tama. Considering daw ang sinabi ng prinsipe nung nakraan at dahil siya ang bahala sa gastusin sa construction, dapat daw ba nila itong subukan? Tila hindi pa din sila convinced pero susubukan nila. Nagulat naman sila nang makita ang mga bricks na Dynelever sa lugar. Sinabi ng isa na tila magiging big project ito kung susundin ang plano ng prinsipe. Sagot naman ng bida na okay lang daw kahit na mas tumagal pa ito sa schedule. Huwag daw silang mag-alala dahil babayaran niya sila kahit magkano pa ang gusto nila. Kaching, kuminang naman ang kanilang mga mata at nagpasalamat sabay sabing gagawin daw nila ang kanilang best. So sabi ng prinsipe, long live the bribe. Hay, iba talaga ang nagagawa ng pera. Natuwa naman ang prinsipe nang makitang ang lahat ay masipag na nagtutulong-tulong para maisakatuparan ang proyekto nila. Kung gusto mo daw makakain, kailangan mong magtrabaho yan ang isa sa hindi maipagkakailang katotohanan ng mundo. Tila naging success naman ang road construction, ngayon hindi na daw masakit sa puwet ang pagsakay sa bagon. Oras naman na daw para ararowan ang natitirang lupain. Ang second step ay ang iligtas ang nasirang teritoryo. May kausap ang bida na tila hindi makapaniwala sa sinasabi ng prinsipe tungkol sa pagtatayo ng kumpanya ng mga ngalakal. Tila hindi daw ito posible lalo na sa Fahilia pero sinabi ng bida na kung iuutos niya daw ito, shut up na lang daw siya at makinig sabay abot ng gold coins sa bag kaya naman napa yes your highness na lang ang lalaki. Sa ngayon, ang pinaka main trading items daw nila ay ang mga araw-araw na pangangailangan ng mga residente doon. Kung magbibigay daw siya ng orders mula sa merchant company na ima-manage niya, hindi lang ang mga residente pati peddlers ay pupunta doon para makipag-trade. Dahil doon, meron na silang pangunahing ruta ng kalakalan. Ang huling hakbang ay ang iligtas ang nasirang teritoryo. Tinawag nito si Daemon at tinanong kung kaya na ba nilang gawin ito ngayon, sabay abot ng mga papel. Tinanong naman nito kung ang balak niya ba daw ay ang gumawa ng mga papel at tumango ito. Sa isip niya, syempre meron ding mga papel sa mundong iyon. Poor quality nga lang nagawa sa pag-steam at weave ng mga fibers. Pero sa kanilang lugar daw, imported pa ang mga papel dahil walang may alam sa kanila kung paano ito gawin. Dahil doon, napakamahal daw ng papel kaya naman mga mayayaman lang ang nakakagamit nito. Nakita niya raw ang impormasyon na yun sa Royal Library. Kahit nga daw doon ay karamihan parchment paper ang gamit kung hindi naman talaga kailangang gumamit ng papel. Sumagot si Daemon na mahalaga nga daw talaga ang papel at sa tingin niya makakatulong ito sa kanila kung makakagawa sila. Pero ang problema daw ay walang may alam kung paano ito gawin. So tinanong niya ang prinsipe kung alam nito. Sumagot naman itong, kung hindi niya raw alam paano syempre hindi niya na ito isasuggest diba? Worry naman ni Daemon kung hindi ba daw sila magkakaproblema sa nag-i-import nito ngayon. Sagot ng bida na wag itong mabahala dahil bukod sa iba ang production method nila, ibang-iba daw ang quality ng gagawin nila. So masasabi mong tila ibang produkto ito sa kung ano ang meron sila. Pero naglabas ito ng listahan ng mga equipment na kakailanganin nila para magawa ito. Nang tanungin ang opinyon niya dito, na-amaze siya pero sinabi nitong tila hindi nila kakayaning gawin yun nang sila lang. Kung gamot daw yun, kayang-kaya nilang gawa ng paraan pero ang pag-develop daw ng makina ay ibang usapan na. Kahit daw ang mga blacksmith doon ay mahihirapan na makagawa ng ganong klaseng equipment. Gayunpaman, kung ang mga dwarves daw ng Royal Capital, posible daw ito sa kanila. Nagulat naman ang prinsipe nang sabihin nitong dwarf. Meron silang blacksmith shop sa Royal Capital at nakakatanggap daw sila ng mga komisyon. Bali-balita ngang kaya nilang gawin ang kahit na ano kahit na sophisticated pa na disenyo. Na-excite naman ang prinsipe at sinabing specialty niya ang paggastos. Kaya naman dali-dali itong kumuha ng ginto. Bigla naman siyang pinatigil ni Daemon at sinabing kung akala niya mabibili niya lang sila gamit ang pera. Nagkakamali daw siya. Nagulat ang prinsipe na hindi nila gusto ang pera. Dahil daw sa kanilang pride, imbes na pera, mas gusto nila kumuha ng komisyon na makakaantig sa master craftsman. Nashock naman ang bida sa sagot nito at ipinabalik ang kanyang ginto. Dagdag ni Daemon, kahit na-request pa ito mula sa nobles, kung hindi daw nila magugustuhan, hindi daw itatanggapin ng mga dwarves. Inisip niyang dahil daw ba puro craftsman since birth sila kaya naman mas gusto nila kesa sa mataas na kita, ay ang chance na ma-utilize ang kanilang mga techniques bilang mas rewarding. Napaisip naman ang bida dahil dito.
Sagot ni Damon na tatanungin niya muna ang isa sa mga dwarves na kakilala niya. At nag-agree naman ang bida. Kung ay sesend daw nila ang blueprint doon, siguradong magiging interesado ito. So iniwan niya ito kay Damon. Matapos ang ilang araw, sa blacksmith shop ng mga dwarves makikita ang leader nila na sinasabihan ang mga worker na huwag tatamad-tamad. Kung hindi daw sila magpo-progress ngayon, double ang trabaho nila bukas. Kaya sumagot ang mga ito ng opo. Dumating naman ang messenger ng letter mula sa prinsipe. At tila inexpect na ni Blacksmith Aiken na mula sa royal family ito kaya sinagot niyang, hindi ba daw binigyan niya na sila ng espada para sa batang prinsipe. Full of requests na daw sila hanggang next year kaya hindi niya na ito matatanggap. Ano na naman kaya daw na unreasonable na request ang meron sila ngayon? Sagot naman ang nagdala na hindi daw ito galing sa royal family kundi sa alchemist na pumunta sa kanila noon 10 years ago. Nakilala niya naman si Damon at nagulat ito na napunta sa Fahilia ang alchemist. Kahit daw hindi niya natignan siguradong useless daw ito. Pero nang buksan niya ang limb, na speechless ito at inutusan si Ben na siya muna ang in charge sa iba at nagulat naman ito dahil doon. Umalis siya at sinabing babalik matapos kausapin ang iba niyang mga kasama. Na-shock si Ben at napatanong ano kaya ang nilalaman ng liham at tila feeling nito at minaliit ang kakayahan niya. Kakaiba daw ang reaksyon ni Aiken sa normal. Ano daw kaya ang nakasulat doon at tila nag-iba ito. Ang blacksmith na si Aiken ay tinipon ng iba pang mga dwarves at blacksmith sa iron factory. 35 sila in total. Nainis naman ang mga ito at busy daw sila. Ano ba daw ang pakay ng meeting na iyon? Meron pang ang galit na nagsabi na kung wala daw itong magawa, uminom na lang ito or matulog sa ibang lugar. Sagot naman ni Aiken, na wala naman daw masyado. Isang bata lang naman ang nagpadala sa kanya ng blueprint na Drino ang mismo niya na humihingi daw na tulong para gumawa ng equipment sa Fahilia. Hindi naman makapaniwala ang isa dahil pinatawag sila dahil lamang sa drawing ng bata. Sabi naman ni Aiken, na akala niya din daw ay katawa-tawa ito. Pero nang buksan niya ang blueprint, natameme ang mga kasama nito at hindi makapaniwalang bata ang gumawa nun. Sabi niya na, ito ay isang blueprint daw para gumawa ng machine for paper manufacturing. Na-bring up naman ito ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan kung saan isang bata mula sa East ang nagsabi na nais niyang mag-manufacture ng high-quality paper. Sagot ng isang dwarf na hindi niya raw iyon makakalimutan. Sa huli ay hindi daw nila na-meet ang expectations nito dahil kulang pa ang kanilang skills. Ang kahihiyan daw mula sa pangyayaring yun ay nagtulak sa kanya na muntik nang i-give up ang kanyang hammer noon. Masaya namang sinabi ni Aiken na isang tao mula sa Dahlia ang nakabuo ng plano at nakaisip ng teknolohiya na hindi nila na-achieve 5 taon na ang nakararaan at ngayon, hinihingi daw nito ang tulong nila at nagtatanong kung pwede ba daw silang magpadala ng tao doon para gawin ang makinarya. Hindi naman may pinta ang reaksyon ng mga blacksmith doon. Kaya sinabi ni Aiken na kung walang gustong pumunta, then siya na lang daw mag-isa ang biyahe papuntang Fahilia. Pinatigil naman ito ng isa at sinabing hindi ba daw at busy dahil maraming trabaho si Aiken. Sagot naman niya na wag daw siyang patawanin ng mga ito dahil kaya ng mga tao niya na trabahuhin ang nakalin up na proyekto nila. Siya lang naman daw ang pupunta. Mahirap na din daw na makulangan sila ng tao sa factory. Nagtinginan naman ang mga blacksmith, sabay isa-isang nag-volunteer na sumama. Nagunahan na nga silang nagsabi na sila dapat ang pumunta sa business trip na yun. Expected na daw ni Aiken ang reaksyon nilang tila excited dahil sa project. Marahil na intriga din sila sa ipinakita niyang blueprint. Nag-away-away na nga sila para makasama. Pero sumigaw si Aiken at pinatigil at pinatahimik ang lahat. Kung sasama daw silang lahat, ano daw ang gagawin nila sa blacksmith shop? Kalahati lang daw nila ang pwedeng sumama at hindi nahihigit pa. Nagkasamaan naman ng tingin ang mga blacksmith at sinabi niyang tila wala ng ibang paraan para mapagdesisyonan kung sino-sino ito. Natahimik naman ang isa at kinumpirma na iyon ba ang gagawin. Sagot nitong, iyon lang daw talaga ang tanging paraan. Dumating naman ang messenger para sana tanungin si Aiken pero nagulat ito nang makitang nagbabardagulan na pala ang mga blacksmith doon. Ayun pala ang sinasabi ni Aiken na tanging paraan para malaman sino ang sasama. Kapag hindi daw sila nag-a-agree sa isang desisyon, nagrarambulan sila para fair ang magiging resulta. Iyon daw ang iron rule ng mga dwarves na nangangasiwa sa blacksmith shop na iyon ng ilang taon. Muntik nang tamaan ng basag na bote ang messenger kaya naman umalis na lamang ito.
Balik sa Fahilia, napatanong si Errol ano kaya ang pwede niyang gawin muna since at least 5 araw pa daw ang hihintayin bago makaka-reply ang mga dwarves. As expected, tuwang-tuwa ito kasi free time niya. Dahil wala muna daw masyadong trabaho, magpapahinga muna ito ng maayos. Una nitong ginawa ay ang matulog pero nagulat ito dahil sa ingay ni Fly. Nagulat naman ito dahil sobrang ingay daw ng alaga at bakit tila kakaiba ang itsura nito. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya dahil kahit na nakakalipad ito, hindi pa raw niya kaya ang ganong bilis. Isa pa, hindi ba daw napakataas nun para aabutin ng isang baby griffin? Makikita naman si Princess Kania pala ang may pakanan nito. Hawak niya si Fly at tinanong bakit daw hindi pa nito kayang lumipad ng mas mataas. Napaiyak naman ang alaga nang sabihin nitong, tutulungan daw siya ng prinsesa sabay hagis sa kanya sa ere. Dahil sa pangyayari, naunsya mituloy ang pagpapahinga ng bida at bumaba para tanungin sa kapatid kung ano ang ginagawa nito. Meron ba raw ginawang mali si Fly sa kanya? Sagot naman nitong ano raw ang sinasabi niya at wala naman daw. At ayun na nga, hindi niya nasaluang ang griffin kaya bumagsak ito sa lapag. Tanong ng bida kung bakit binubuli ng kapatid si Fly. Nagulat naman si Kania at sinabing misunderstanding lang daw iyon. Time-train niya daw ito, bakit niya naman daw pagtaytripan ang kanyang alaga? Naisip naman ni Errol na training ba daw iyon na matatawag? Balik tanaw muna sa buong istorya kung bakit nagkaganon. Dahil daw simula nang nag-transition sa mga duties, tila si Princess Kania lang ang walang ginagawa habang busy ang lahat magtrabaho sa Fahilia. Ang daily routine lang ng prinsesa ay kumain, mag-training gamit ang espada at matulog. Yun lang, paulit-ulit, araw-araw. Para sa isang gaya niya na hindi mapirmi sa isang lugar, nang mabore daw ito, natagpuan niya si Fly na naglalaro sa garden. At doon nagsimula ang misfortune ni Fly. Sabi ng prinsesa na magiging riding beast daw ito sa future, so anong gagawin nila kung mabagal ito? Hindi naman makapaniwala ang bida na yun ang dahilan niya kaya niya ito binabato-bato. Sagot niyang, ngayon siguro naiintindihan na siya ni Errol. Napa-facepalm naman ito at sinabing dapat ata ay tinuruan niya ito ng common sense at hindi swordsmanship. Dapat niya ba daw gamitin ang free time niya para makipaglaro na lang sa kapatid? Lahat daw sa Fahilia ay busy at siya busy-busyhan pero naisip niyang meron nga siyang bakanteng oras pa. Iniisip niya ano ba daw usually ang ginagawa ng magkakapatid for fun. Only child lang kasi siya nung first life niya. Meron man siyang mga kamag-anak na matatawag ng kapatid sa iba niya pang naging buhay pero tila hindi maganda lahat ang naging relationship niya sa kanila. Ang pinaka-normal daw is yung isa na hindi niya nakausap hanggang sa mamatay sila. So para sa gaya niyang former pro, hindi daw alam ano ang gagawin sa sitwasyon ngayon. Nagulat naman si Kania dahil naging tahimik ito habang hawak si Fly. Sabay hagis sa kanya at sinabing be free, Fly. Nainis naman ito at tinanong bakit niya yun nagawa. Sagot niyang tinulungan niya lang daw ang kawawang baby griffin nila. Sa isip niya, panahon na daw para maging good model na nakababatang kapatid. At dahil wala na daw si Fly doon, sinabi niya sa kapatid na maglaro na muna daw sila. Naisipan ng magkapatid na maglaro ng chess, pampalipas oras. At nang ma-checkmate ng prinsipe ang kapatid, iritang-irita ito at hinagis ang board, sabay sabing hindi niya raw kaya iyon. Hindi naman in-expect ng prinsipe ang reaction nito. Nagmaktol naman ang ate niya at sinabing hindi daw siya mapakali dahil sa larong iyon. Dagdag pa niya, masyado daw seryoso ang kapatid nito at hindi siya pinapanalo. Sagot naman ni Errol na pinag-isipan niya daw mabuti ang gagawin nila since malamig sa labas. Hindi daw pwedeng board na ito agad. Pumayag na itong isihan na lang daw niya ang paglalaro. Binigyan niya naman ito ng artifact na pwedeng gamitin para daw mag-improve siya. Makakatulong daw ang kwintas na yun para mas bumilis ang paggana ng kanyang utak. Sa isip naman ng prinsipe, sa mga past life niya, ang chess experience niya ay 100 times better sa mga ordinaryong tao. So given na daw na dapat wag niya masyadong seryosohin ang pakikipaglaro sa kapatid. Dahil doon, bumalik na sila ulit sa laro, pero kahit nagamit ng prinsesa ang kwintas tila hirap na hirap pa din ito. Hanggang sa nabasag na nga ito dahil nag-explode ang mana circuit. Kumukulo na ang dugo ni Kania kaya naman nilabas niya ang kanyang espada sabay sabing, hindi ba't sinabi kong hindi ko kayang gawin ito? Bigla niyang winarak at hinati ang chessboard sa sobrang galit. Sabi naman ni Errol sa ate niya na isang masterpiece daw ang chessboard na iyon. Proud naman nitong sinabi na, hindi na sila pwedeng maglaro ng chess ngayon at sagot ng bida,
Syempre, hinati mo na eh. Problemado naman siya sa kung ano ang gagawin sa kapatid at ayaw niya rin naman daw na lumabas dahil nga sobrang lamig. Ganito din ba kayo sa mga kapatid niyong pasaway? Minsan, mas makulit pa yung nakakatanda minsan no. Tinanong naman ni Errol ano daw ba usually ang ginagawa ng kapatid niya. Sabi nitong train lang daw buong araw. Sa isip ng prinsipe, pumepetics lang ba daw siya talaga dahil tulog lang ito ng tulog habang puspos sa training ang kapatid nito. Napaisip siya na extremely outdoor ang ate niya habang siya ay indoor ang gusto. Saan daw kaya sila pwedeng mag-meet? Bigla namang sabay na tumunog ang kalamnan ng dalawa sa gutom. Sabi ng bida, sa ngayon mag-lunch na muna daw sila. At nagkaroon siya ng bright idea, sabay sabing, ate, kung may oras ka, gusto mo bang samahan akong magluto? Di naman may pinta ang reaksyon nito, dahil sa sinabi ng kapatid. Sabi ni Errol na magandang oportunidad daw iyon since meron silang free time. Imbes na ma-excite, sagot ng prinsesa na kailangan pa ba daw iyon. Meron naman iba na pwedeng magluto. Hindi kasi siya marunong. Sabi ni Errol na hindi ba daw at gusto nitong maging knight. Then dapat daw at least ay marunong itong magluto kahit mga simpleng putahe lang. Mula pa daw noon, ang knight ay hindi lang basta guard at escort, maraming mga insidente ang pwedeng mangyari sa mga expedition nila para kumalaban ng mga monsters. Pwede daw silang ma-stranded ng 1 linggo o higit pa. Hindi ba raw kakain sila sa buong expedition? Hindi pwedeng basta kainin lang nila kung ano ang makita doon dahil posibleng mamatay sila sa food poisoning. Kaya naman, isang importanteng skill ng knight ang pagluluto. Napakarami daw rason para aralin ito ng ate niya. Pumunta naman ito sa gilid at nag-agree sa kapatid. Huwag daw itong mag-alala dahil tutulungan naman daw siya ni Errol. Sa isip ng bida, gagawin naman talaga daw ng nakababatang kapatid na turuan ng ate na magluto sa day off niya, diba? Ano sa tingin nyo? Let me know in the comments below. Nag-apron na ang dalawa sa kusina at sinabi ni Errol na ready na ang kapatid niya. Ang gagawin daw nilang dish for today ay stew. Isang simpleng dish na gagawin lang sa pamamagitan ng paghahalo ng meat at gulat then papakuluan lang. Palagi din daw itong kinakain sa mga kampo. Isa pa, meron itong lowest possibility for failure. Pinakita namang na food poison ang dalawa na nakahandusay sa lapag. At least daw hindi iyon mangyayari sa kanila kung sila mismo ang magluluto ng pagkain. Sinimulan na ni Kania sa paghihiwa ng gulay at napabilib naman ito si Errol dahil sa galing niya sa paggamit ng kutsilyo. Sabi naman nitong, yun lang daw ba? Wala daw iyon. Matalim din daw kasi ang binili nilang kutsilyo sa Shopee. Buti na lang merong link sa comment section sa baba. Ngayong na-prepare niya na ito, ilalagay niya lang sila sa lutuan at titimplahan ito. Maghihintay lang silang kumulo ito at maluto ang mga rekado. Finally, after ilang minuto, ready na ang kanilang stew. Natuwa naman si Kania dahil mukhang mas okay ito sa inexpect niya. Nag-agree naman ang bida at sinabing okay nga daw ang kinalabasan. Since siya daw ang gumawa lahat ng pagluluto noon, wala na daw sigurong magsasabing hindi siya marunong magluto. Dahil dito, mission complete na ang bida sa kapatid. Pagkatapos daw nilang kumain, babalik na siya sa kwarto para matulog at magpahinga na ulit. Nagpasalamat naman si Kania sa kanya. Pero biglang may dumating na nagmamadaling servant na sinabing may problema daw sila. Nagulat ang bida dahil sinabihan niya itong wag siyang gambling buong araw. Pero dahil sinuwi nito ang utos niya, siguradong seryoso daw ang nangyari. Kaya napatayo ito sabay tanong, ano daw ang nangyari? Sagot nitong, marami raw na mga dwarves ang dumating. Kakaiba naman ang reaksyon ng bida sa narinig nito. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Paiyak nitong sinabi, mga dwarves daw ang dumating, at marami daw hawak na mga tools. Binataan daw siya nilang kikatilan ng buhay kung hindi tatawagin ang prinsipe. Parang nahimitay naman ang bida nang sabihin nitong please your highness, iligtas mo ako. At dahil nandoon na nga ang mga dwarves, mukhang tapos na ang day off nito. Napaisip naman itong, hindi ba daw common sense na kapag pinadalhan ka ng liham ay magre-reply ka muna bago gagawa ng susunod na hakbang? Hindi niya inakalang bigla-bigla na lang silang pupunta doon. Ngayon kailangan niya daw magpaka-dignified at ay welcome sila bilang lord. Sinabi nitong, good seeing you. Kayo siguro ang mga nagpapatakbo ng Iron Factory. Bigla naman lumapit si Akon sa kanya sabay tanong kung siya ba daw ang batang gumuhit ng blueprint na pinadala sa kanila. Syempre to the rescue ang escort knight nito at prinotektahan ang prinsipe. Sinabi nitong rude daw ang ginawa niya kaya dapat ay humingi siya ng paumanhin sa prinsipe.
Sinabi naman nitong, para sa babae, tila masyado itong matapang. Binulong naman ng bida na pigilan nito ang sarili dahil sinabi na ni Daemon na ganun lang daw talaga ang mga dwarves. Naiintindihan naman daw nila ang human status system, pero wala silang paki kahit na royal pa ang kaharap nila. Binyantaan pa nga nito once ang hari at tinawag na stupid bastard nang pinaikli niya ang deadline sa kanila sa ipinagawa. Sabi-sabi daw na kapag mas magalilang na dwarf, mas rude daw. Dahil ibang race daw sila, dapat daw nila silang tratuhin pa rin ng tama. Hindi naman ito matanggap ni Asha pero wala siyang choice. Sa isip ng bida, kailangan niya nang tapusin ang pag-uusap nila, kung meron daw mangyaring mali siguradong babalatan ni Asha ng buhay ang mga ito. So sinagot niyang, siya nga ang gumawa ng blueprint. Hindi naman makapaniwala si Aegon at tinanong kung nagsasabi ba daw ito ng totoo. Baka tinatago niya lang ang totoong master craftsman somewhere. Proud naman nitong sinabi na siya raw ang craftsman na iyon. Ilang beses niya ba daw dapat sabihin para maintindihan nila? Sa bagay, kung iisiping isang bata na hindi man lang makabuhat ng hammer ang makakagawa nun, kakaiba nga daw iyon. Pero sinabihan niya si Asha na sige na at kalabanin ito. Sagot niyang hinihintay niya lang daw ang hudyat nito. Gagawa daw ito ng dwarf meat sashimi para sa dinner nila. Sa huli, pinatigil ng mga butlers sina Errol at Asha. Hindi pa rin talaga sila makapaniwala na si Prince Errol ang gumawa nun. Ilang beses ba daw dapat ulit-ulitin ni Errol na siya nga yun at wala nang iba pa? Bakit ba daw hindi nila ito matanggap at paulit-ulit na tinatanong? Isa pa, napatanong siya bakit nandun sila sa Fahilia. Kung pinadalhan daw sana siya ng liham ng mga ito, no-welcome sana niya sila ng mas maayos. Sagot naman ni Aegon na hindi daw nila style ang ganong mga conversation pa. Anyway, based daw sa pinadala nito, mukhang ang gusto ng prinsipe ay ang eco-mission ito sa kanila. Sumagot naman ang bida na oo daw, wala kasing skilled na blacksmith sa kanila na kayang gawin ito. Mahirap daw gawin ang gusto niya gamit lang ang kamay. Imposible daw ito sabi ni Aegon. Naisip naman ng bida na tila ma-pride talaga ang mga dwarves buti na lang daw at nakinig siya sa payo ni Daemon. Muli, sinabi ni Errol na siya ang gumawa ng blueprint. Kung nagtataka daw sila paano niya ito nagawa, iyon daw kasi ay dahil genius siya. Buhat bangko nitong sinabi na nagawa niya yun ng mabilisan dahil henyo siya, so bakit daw ba ulit-ulit nilang tinatanong ito? Ano pa daw ba ang dapat nilang marinig? Kahit nga daw gamit pa ang paa niya, kaya niyang i-drawing iyon. Kung malalaman lang daw nila ang mga nagawa niya noong bata siya, siguradong mahihimatay sila sa pagkagulat. Medyo mayabang din tong prinsipe no? Well, napaaysi na lang si Aegon sa mga kwento niya. Sabi nitong, well, believe naman daw siya dito at convinced na siya nga ang gumawa nun. Gusto niya lang makasigurado dahil ang iba, nagke-claim ng gawa ng iba. Natuwa naman ang prinsipe dahil gumana daw ang teknik nito. Para makumbinse ang madman, kailangan niya raw magpanggap na baliw rin. Ngayon, oras na para simulan ang negosasyon. Sinabi nitong gusto niyang i-commission ito sa kanila. Pero pinutol na siya ni Aegon doon at sinabing buo na raw ang kanilang desisyon the moment na hinanap niya sila. Sila na raw ang bahala sa proyekto. Nagulat naman ang bida dahil hindi niya inasahang kukunin nila agad ang trabaho. Hindi pa nga napag-usapan magkano ang babayaran at iba pang mga detalye sa project. Hindi na daw ito mahalaga sabi ni Aegon, sila raw ang nagdedesisyon whether or not tatanggapin ang trabaho. Dagdag niya, hindi ba raw kailangan nilang umuo muna para ipakita niya ang kadugtong ng blueprint. Alam daw niyang hindi pa ito kompleto, at nagulat naman ang bida doon. Sabi ni Errol, hindi naman daw niya nais na i-prank sila dahil pinakita niya lang ang isang parte ng blueprint. Hindi naman daw siya mesisi ng mga dwarves dahil para sa mga inhinyero, technology is life. Gayunpaman, kitang-kiti na daw siyang makita ang kabuuan ng blueprint. At dahil interesado sila, hinayla ng bida ang drawer at ipinakita ang isa pang papel. Kukunin na sana ito ni Aegon pero binawi ito ng prinsipe habang nakangiti. Parang pinaglalaroan pa nga ang mga dwarves, kaya tinawag siyang bastard ni Aegon. At loko-loko talaga tong si Errol. Inasar pa sila lalo nang iaabot pero biglang babawiin ng paulit-ulit ito sa kanila. Sabi nitong, syempre hindi niya pwedeng basta-basta na lang itong ibigay sa kanila. Kailangan daw muna nilang gawin ang nauna niyang binigay sa kanila. Tsaka niya na ipapakita ang next part ng proyekto. Nanginginig naman sa galit si Aegon dahil sa pilyong prinsipe. Sabi nitong, gawin muna nila iyon para daw makuha ang tiwala niya o baka naman daw hindi kasi nila kayang gawin yun una niyang ibinigay.
Dahil doon, napao na lang si Akon at sinabing maghintay lang daw ito kapag natapos na nila. Kitang-kita ang inis sa naglalagablab nitong mga mata. Hindi naman makapaniwala si Errol na gustong-gusto talaga nila ang blueprint na iyon. Nung una, akala niya daw okay lang na ibigay niya na sa kanila ang kompletong blueprint, pero ngayon, nagbago na daw ang isip niya. For now, gagamitin niya muna itong bait para mapagtrabaho sila ng ganado. Kung gusto daw talaga nilang makita ito, then siguradong pagbubutihin nila ang paggawa ng unang parte. Tuwang-tuwa naman ang prinsipe dahil sa kakaibang dedication ng mga dwarves na nakaka-entertain daw sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik na sina Akon na tila wala pang tulog dahil sa mga eye bags nilang nangingitim at sinabing na kumpleto na raw nila ang unang parte ng proyekto. Nakasmile namang sinabi ni Errol na good, next. At ayon, gawa na din agad ang susunod at parang nagpuyat pa sila para dito. Nasa lapag na nga ang ibang dwarves. Hindi naman makapaniwala ang bida na napakagaling daw talaga nilang gumawa at sa sobrang dedicated, hindi na sila natutulog para lang matapos ang proyekto. Naliligo naman ito sa CR nang biglang pumasok ang mga dwarves at sinabing ibigay na ulit ang next blueprint. Sumunod na eksena, tila nahuli ng dwarves ang bida na merong hawak-hawak na libro na parang hindi pang bata. Ano kaya yon? Curious ka ba rin ba kung anong libro ito? Check mo yung link sa comment section. Inistorbo na naman siya nila Akon na sinabing kinumpleto daw nila ang lahat exactly sa kung ano ang sinabi nito. Nakakatakot daw ang sobrang pagiging passionate ng mga ito sa trabaho. To think, na natapos nila lahat iyon in less than 10 days, nakakabilib daw talaga. Kinonfirm naman ng prinsipe kung gumagana ba daw ang paper making machine ng tama at curious kung kamusta ang finished product nito. At ipinakita ni Damon sa kanya ito nakakabilib daw dahil sobrang linis tignan. Again, proud namang sinabi na syempre sino ba daw ang nagplano ng paggawa nito. Sa likod, tila irita naman si Akon dahil sa laki ng ulo ng bida. Kung ikukumpara daw kasi ito sa mga papel doon na hand-dried, itong gawa nila ay maganda dahil sa machine na ginamit sa paggawa. Isa pa, ang raw material nila ay ang mga puno na sobrang rami daw sa Fahilia. Siguradong hindi raw sila mauubusan nito hanggang sa nabubuhay siya. Tinanong naman ni Akon kung okay na ba ang ginawa nila at sinabi niyang oo. So ngayon, nagpatulong siya na punuin ang espasyo na yon ng maraming paper making machines na tila ikinagulat nito. Unting panahon na lang daw at makakagawa na sila ng mga papel na pwede nilang mabenta. Ang tanong is, ano ba next niyang dapat gawin? Syempre, ang ibenta daw ito. Minit ng bida si Lycan Ainrest na nagpakilala sa bida. Dapat daw bang tawagin niyang Lord of Fahilia ang prinsipe, ikinagagalak niya raw na makilala ito. Siya pala ay ang nakababatang kapatid ni Lady Livana which is tito ng bida. Naghahanap daw kasi siya ng someone sa pamilya ng nanay niya na pwedeng maging in charge sa pagbenta ng mga papel and tada dumating na ang tito niyang si Lycan. Hiningi daw nito ang pinakamaasahang tao sa kanila since importante ang item na yun. At tila kumbinsido ang nanay niya na wala ng iba pang mapagkakatiwalaan sa proyektong iyon kung hindi ang kapatid niya. Napatanong naman ito, nasaan na daw ang special product na iniisip niyang ibenta. At ipinakita niya ang mga ito sabay sabing tiwala siyang quality ang papel na pinoproduce nila. Na-amaze naman siya dito at napatanong kung papel ba raw talaga iyon. At sinabi ng bida na oo. Nagpaka-honest naman si Lycan sa prinsipe at sinabing nung nalaman niya raw na papel ang napili nitong ibenta. Nag-doubt daw ito at naisip na mukhang mali ang naging desisyon niya. Nagulat naman si Errol dahil sa sinabi nito. Pero dagdag ni Lycan, ang quality daw ng papel na yun ay sobrang layo sa high quality products na available na ngayon sa market pero ang presyo mas mura pa sa parchment. Sigardong mag-start daw talaga ito ng revolution. Isa pa, narinig niya raw na ang mga nangangalakal ng papel ngayon ay humihingi ng mga unreasonable na demands pagdating sa papel. Umunti na ang imported na paper pero pataas ng pataas ang presyo nito. So no choice daw ang lahat kung hindi bilhin ito sa mataas na halaga sa simbahan o sa royal family which is of course good thing sa kanila pero hindi sa mga mamamayan. Sa isip naman ni Errol na sa mundong iyon daw, nagdudulot ng maraming problema ang monopoly. Ang problema daw ngayon ay kung paano magre-react ang mga merchants ng papel ngayong maglalabas ito ng bagong produkto. Sagot naman ni Errol, na wag daw itong mag-alala, wala naman daw silang rason para atakihin sila. After all, ibang-iba naman daw ang produkto nila sa mga meron na ngayon. Sa isip ng tito niya, to think na magbebenta ito ng produkto na hindi lang better quality sa iba pero gamit ang unique technology.
Nakakabilib daw talaga. Meron pa raw bang mas pay perfect pa dito? Sinabi nitong simulan na raw nila ang sales plan agad, dahil daw sa kanilang reduced revenue, ay seset niya ang distribution plan kung saan pinakakailangan ang papel. Natuwa naman ang bida dahil sa nakikita niyang excitement sa mga mata ng tito niya. Tila naging serious merchant na daw ito. Siguradong maipagkakatiwala niya raw ito sa kanya. Ngayon, oras na raw muli para makagawa ng maraming pera. Nakakabilib naman talaga ang mga blacksmith na natapos ang machine in less than 10 days. To think hindi pa nantaga sa singil yun Happy lang silang makagawa ng ganong proyekto. Nakahanap na daw ng paraan si Lycan para ma-distribute ang kanilang produkto. At nakakagulat na napuno na nga ng dwarves ng mga paper-making machines ang buong factory. Sinabi naman ng prinsipe na hindi pa raw nakakalipas ang isang araw nang matapos nila ang trabaho. Bakit raw aalis na sila agad? Akala niya daw malilibre niya pa sila ng pagkain o inumin para may celebrate ang completion ng kanilang proyekto. Pero sagot naman ni Aiken na marami pa daw kasi silang naiwang trabaho. Siguradong ang mga trabahador nila na naiwan ay hindi kakayanin iyon kung magstay pa sila sa Fahilia. Ngunit kung meron pa daw ito ulit next project, tawagin niya lang daw sila anytime. Titignan nila ito, anytime na niya kailanganin. Sa isip ng bida, to think na uuwi rin sila agad dahil sa sobrang daming trabaho, dapat niya daw ba silang tawaging cool o tactless? Well, maraming salamat daw sa kanilang dedication at kasipagan, ready na ang lahat. Dapat daw bang mag-start na silang magbenta ng papel ngayon? Umabot na nga sa nayon ang mga papel ni Errol at gulat na gulat ang mga tao dahil sa quality nito. Hindi raw nag-SS smudge ang ink at mukhang durable ito at hindi madaling mapunit. Sabi ng mga madre, ang kalidad daw nito ay malayo sa paper na meron sila na galing sa pamilya ng Prochi. Isa pa, mas mura pa raw ang mga ito. Kahit sa mga nobles, napag-uusapan nila ang papel na specialty daw ng Fahilia. Sinabi naman ng isa na ito ang teritoryo na merong bagong luklok na lord, hindi ba? Sa kabilang banda, sinabi ng isang noble na ang lord ng Fahilia ang nag-order ng pag-develop ng papel na iyon. Pero wait, there's more. Sabi-sabi din daw na ginamit nito ang sariling pera niya para ipaayos ang daan papunta sa kanilang teritoryo. Amazed naman sila dahil sa kabaitan ng prinsipe dahil daw sinusubukan ng batang lord na revive ang frozen land ng Fahilia. Kaya naman sinabi nilang, dapat daw ay bilhin na nila ang lahat ng papel nila. Sa kaharian, napansin naman ng hari na iba na ang material na gamit sa kanilang mga dokumento. Tinanong niya naman ang butler kung gumigastos daw ba ang nobles ng sobra para makagamit ng ganong klase ng papel. Meron ba daw siyang alam dito? Sagot niyang, mura lang daw ang papel na ito. Mas mura pa sa parchment, so iyon na daw ang ginagamit ng lahat ng nobles at merchants. Nang tanungin kung saan ito galing, pangiti niyang sinabi na sa Fahilia. Naalala naman ng hari ang kanyang anak na ipinadala sa Fahilia. Nakasmile nitong sinabi na hindi na raw nagbago si Errol. Dagdag pa ng butler, magbabayad na daw ng buwis mula ngayon ang Fahilia. Ikinagulat naman ito ng hari at tinanong kung yumoki na ba daw ang finances ng teritoryo. Nervive ba agad ng prinsipe ng ganun kaigsing panahon ang ekonomiya ng Fahilia? Sa isip nito, kahit na nakatira ito sa malayo, tila sinasabi sa kanya ng anak niya na hindi magbabago ang will nito. Pero balik sa Fahilia, makikitang nakahiga lang ang bida habang naghahalongkat ng kayamanan. Bakit daw kaya feeling niya ay pinag-uusapan siya somewhere? Parang meron daw gumagawa ng magandang istorya tungkol sa kanya kahit na hindi naman daw iyon talaga ang intensyon niya. Whatever. Sa ngayon, ang importante ay marami na daw itong pera matapos makapagbenta ng maraming papel. So mage enjoy muna siya for now. Ininom nito ang kanyang juice sabay sabing, bakit daw ba sobrang sarap nito at nakaka-addict? Curious ka din ba sa lasa nito? Check mo sa link sa description below. Sa palasyo naman ng Reyna, makikitang nagtsatsaa ito at ang panganay niya. Napansin nitong mas mabango daw ang tsaa nila ngayon. Iba daw ito sa kadalasan niyang iniinom. Pangiti naman itong sinagot na napansin mo ba? Ipinadala daw ito ni Errol bilang pagpapasalamat sa quote na ibinigay nila noon. Masaya naman itong sumagot na naririnig niya raw na tila na-revive na ang Fahilia. Sagot naman ng nanay niya na, oo nga, nakakatuwang marinig iyon. Pero deep inside, inis na inis siya dito. Napansin naman ng panganay niya na tila kakaiba ang itsura nito. May problema daw ba ito? Sagot ng Reyna, na wala lang daw iyon. Meron lang siyang ornament na hindi nagustuhan, hindi daw ito bagay sa taste niya.
Patay ang kulay at walang kaklas-klas. Sa isip niya, ang tinutukoy niya ay ang prinsipe na si Errol. At ang pinaka-importante daw ay ito raw ay isang mapangahas na ornament. Nagtaka naman ang anak niya sa sinasabi nito. Pwede ba raw maging ganun ang simpleng ornament? Not knowing ano ang tinutukoy nito, sinuggest niya na tanggalin niya na lang daw. Ilagay sa warehouse o kung saan man na hindi niya makikita. Sagot naman nitong, ginawa niya na raw iyon gayunpaman, paulit-ulit pa rin daw itong nagpapakita sa kanya na tila hindi nito alam ang kinalalagyan niya. Sabi naman nitong, anyway, hindi na daw ito dapat mabahala pa doon sa problema niya. Sabay tanong kung nagustugan niya ba daw ang espadang ibinigay nito. Syempre naman daw, napakaganda daw ng espadang iyon na ginawa pa ng mga dwarves. Perfect na perfect daw sa kanyang kamay. Salamat sa kanya at tila nag-i-improve daw ang skills nito araw-araw. Sa isip ng Reyna, dapat lang, ang perang ginamit daw para bilhin ang espadang iyon ay katumbas na ng pagbili ng ilang magagarbong mga mansyon. Sabi ng Reyna kay Jael, siya daw ang crown prince kaya naman dapat siya ang magmana ng throne sa hinaharap. So given na dapat ang espadang meron siya ay nababagay sa future na hari. Dagdag nitong, dapat daw pang hari palagi ang mindset nito. At sinagot naman siya ni Prince Jael ng yes, I understand, mother. Umalis na ito at naiwang mag-isa ang Reyna, na halatang nababahala dahil sa mga pangyayari. Napansin nito ang mga ipinadala ni Errol in return para sa coat, sabay itinapon. Dahil nga raw sa quality ng papel na dinevelop nito sa Fahilia, kahit tanggalin niya raw ito siguradong maririnig niya para rin ang pangalan nito. Galit na galit siya dahil iniinsulto na din daw ng mga tao ang pamilya niya dahil doon. Anong connect? Well, ang totoo kasing pangalan ng Reyna ay Elia Prochi. Ang pamilya nila ang tinutukoy kanina na nagmamay-ari sa merchant na nag-i-import ng papel sa buong kaharian. Kaya naman sobra-sobra ang inis nito dahil naapektuhan ang negosyo nila sa bagong product ni Errol. Meron daw kasing dalawang klase ng papel na pinoproduce sa labas ng kaharian, yung isa ay yung Merman Empire's paper at ang isa ay ang Eastern Continent's paper. Matapos ang naging hidwaan sa empire na iyon noon, ang mga papel developed sa empire ay banned na i-import. At salamat sa monopolyo ng Prochi family, patuloy na tumataas ang kita nila dahil hawak nila ang daan ng pangangalakal sa East. Sila daw ang nagdadala ng luxury good doon. Pero ngayon karamihan sa mga nobles ay tumalikod na sa kanila dahil may bagong produkyo na lumabas. Galit na galit nitong isinisi ang lahat kay Errol. Siya raw ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila ngayon kaya naman dali-dali itong tumakbo at sumulat ng liham. Hindi niya raw hahayaang magpatuloy pa ang prinsipe sa pinaggag-agawan nito. Ano kaya ang laman ng liham na iyon? Tila may pinuntahan ang bida ng 10 oras ng gabi. Ito pala ay sa slave market muli. Winelcome siya ng manager doon na sinabing hindi niya daw inasahan ang pagdating nito. Well, 1 taon at mahigit na pala ang nakalipas mula nang magkita sila doon. At as usual, naroon daw siya dahil kailangan niya ulit ng mga slaves. Tinanong naman nito kung ano ba ang gusto niya. Matatalino na walang issue sa pagkakakilanlan. Gaya daw ba ng dati? Napaisip naman ito at sumagot. Ang kailangan niya daw ay mga taong may great stamina na kakayanin ang malamig na paahon. Yun daw ang gusto niya dahil this time, kailangan niya talaga ng totoong slaves. Napatanong tuloy ang manager kung ano ang balak niyang gawin sa mga ito. At iyon pala ay para gawing sundalo. Nang ma-establish daw kasi ang kanilang merchant company after Mar-Iper ang daan, nagkaroon na ng shortage sa mga ordinaryong sundalo para mag-guard. Sinabi ng bida na kailangan niya sila upang maprotektahan ang kanilang teritoryo. Ang titulo niya daw kasi na Lord ng Fahilia ay parang kapareha na din ng sa Count. Bilang resulta, pwede niya raw paramihin ng hanggang 50,000 ang kanilang mga sundalo. Pero napaisip siya kung masyado daw ba itong marami. Tinanong siya, ilan daw ba ang kailangan niya ngayon? At muli, sumenyas ito ng 5 at kinumpirma nitong 500 na katao daw ba? At sinabi niyang hindi, ang gusto niya daw ay 5,000 tao. Nakakagulat naman ito para sa manager. Hindi niya ito inasahan pero tuwang-tuwa siya dahil syempre marami na naman siyang kita at tila hindi nito maitago ang kanyang excitement. Kachang. Si Ian na daw ang bahala doon at sumagot itong oo. Huwag daw siyang mag-alala dahil siya na ang gagawa ng paraan. Muli, nalaman nga nating, iba talaga ang nagagawa ng maraming pera. Sumunod na araw, natuwa naman ang prinsipe sa espadang ipinagawa niya sa mga dwarves.
Nakakatuwa daw na kahit simpleng espada lang ang ipinagawa niya ay mataas daw talaga ang kalidad ng mga gawa nila. Try na ng bida ang mga slaves na binili nito kay Ian at hiningi niya raw ang tulong ng mga dwarves para gumawa ng mga sandata at equipment para sa kanila. Pero hindi niya inasahang kakayanin nilang makagawa ng ganon kadami sa maigsing panahon. Nung unang solte daw ng mga slaves doon, tila na-devastate sila. Pero dahil naging maayos daw ang pagtrato niya sa kanila, sumunod naman sila sa kanya at nag-train with enthusiasm. At ang resulta, isang matikas at malalakas na hukbo na sumampang magiging loyal sa prinsipe hanggang nabubuhay sila. Natuwa naman ang bida dahil halatang maasahan daw ang mga ito. Sa tingin niya, enough na daw ang dami nila para maprotektahan ang village at ang daan. At ngayong natapos niya na ang lahat ng kanyang trabaho, siguro oras na para magpahinga. Pero sa gitna ng dilim, tila may mga kaaway na dumating at hinahanap nila ang paper factory. Ni-reveal na ang goal daw nila ay ang sirain at i-take over ang factory ng papel na specialty ng Fahilia. Kapag nagtagumpay daw sila, siguradong malaki ang magiging apekto nito sa ekonomiya ng lugar. Sa isip ng isa sa kanila, tila ang nag-hire sa kanila ay merong galit sa lord ng lugar na iyon. Pero wala raw siyang paki doon, dahil trabaho lamang ito. Kapag nagtagumpay kasi sila, magkakaroon daw siya ng maraming pera. Enough para mabuhay hanggang sa pagtanda niya. Nagmasid sila sa lugar at nakitang may 2 gwardiya sa may gate. Inutos nitong unahin ang 2 iyon kaya naman, nang hindi inaasahan ng mga guards, nalikuran sila ng mga ito. Binawian nila ng buhay ang mga guard doon kaya naman nakapasok sila agad para patumbahin din ang iba pang nasa loob at sirain ang mga makina. Pero laking gulat nito nang makitang walang tao doon pagpasok nila. Isang sundalo ang naglabas ng tool na nagpo-produce ng nakakasilaw na ilaw. Hindi ito inasahan ng spy at inisip kung magic tool daw ba ang gamit nito. At ayun na nga, nahuli na sila pati ang iba pa niyang mga kasama. At ang utos, kung sila daw ay manlaban, pwede nila itong tapusin. Sinubukang tumakas ng leader nila pero na-corner nila ito. Hindi niya inasahan na tila na-ambush sila doon. Base kasi sa kanilang investigasyon, 200 lang ang mga sundalo doon. Ang hindi nila alam, pinarami na ito ng bida mula sa mga binili niya sa slave market. Ang antok na si Prince Errol ay sinamahan ng kanyang mga escort knight para tignan ano ang nangyari. Tinanong niya kung nandoon daw ba sila para atakihin ang factory. Inasahan niya na daw iyon. Sumurrender naman ang kaaway na sinabing sinunod lang daw nila ang utos na ibinigay sa kanila. Pero sagot ng prinsipe na, ano naman? Hindi ibig sabihin nun ay inosente na sila. Alam ba daw nito na ang trespassing sa teritoryo ng isang lord nang walang permiso at pati na ang pagsubok na sirain ang mga ari-arian nito ay may karampatang mabigat na parusa. Pina-interrogate niya naman ang mga ito pero wag daw papaslangin at siguraduhing walang makakatakas. Na-excite naman ang dalawa sa task na iyon. Nagmakaawa ang lalaki na sinabing wala daw talaga siyang alam. Umalis naman na ang bida na tila babalik na sa kwarto para magpahinga. Naisip nitong, pwede naman niyang hayaan na lang sana sila pero may mga bagay sa Fahilia na hindi niya ito-tolerate. Kapag dating sa kanyang pamilya, kaibigan at mga pag-aari, hindi niya raw basta-basta hahayaan lang ang mga taong susubukang kunin o sirain ang kanya. Kung kailangan niyang i-handle ito, kailangan daw ay masigurado niya mabuti ito. Iyon daw ang natutunan niya after magkaroon ng 100 lives. Ano kaya ang mangyayari sa mga spy na ito na siguradong ipinadala ng Reyna? Tila napuyat ang bida dahil naputol ang tulog niya dahil sa mga intruders kagabi. Ang mga nahuli ay in-interrogate at binigyan ng karapatang parusa na naayon sa kanilang nagawa. Marahil ay mamumuhay na sila bilang slaves hanggang sa mawala sila. Wala daw silang nakuhang kahit na anong impormasyon mula sa kanila dahil tila hindi nila talaga kilala ang kliyenteng kumuha sa kanila. Although, alam naman nating ang Reyna iyon. Pero for now, sinettle na muna nila ang kaso. Change topic. Tungkol naman daw sa sitwasyon nila financially. Tila naayos na nila ito at wala na muna silang puproblemahin doon sa ngayon. Sa tingin ng prinsipe na wala muna siyang dapat ikabahala sa Fahilia. At dahil doon, alam na alam daw ng bida ano ang gagawin niya ngayon. Umalis ito sa office at pumunta sa kabilang kwarto at sinabing finally masusubukan niya na daw ito. Curious kayo anong nasa loob? Well, ito pala ay ang teleport magic circle. Wow! Kinomisyon niya daw ito kay Pian para kumpletuhin. Matapos niya raw gumastos ng sobrang laking pera para ma-set up ang magic tool, ma-make sure na effective ito at stable. Finally, kumpleto na raw ang proyekto na iyon.
Ayaw niya sanang ulit-ulitin, pero sobrang mahal daw talaga nun. At hindi siya makapaniwalang, may dugong businessman si Pian dahil hindi niya napansing naging regular customer na siya nito. Sila din kasi yung gumawa ng mga kwintas noon para sa slaves. Anyway, since matagal na raw siyang hindi nakauwi, susubukan niyang gamitin ito para mabisita sa kanyang pamilya. Nag-insert ito ng gem dito na tila nag-trigger para gumana ang magic crickle. Dahil tapos na naman daw siya sa work niya, sisilipan niya muna ang palasyo. Pero di pala siya mag-isa, inaya nito ang kapatid niyang mag-ready na dahil uuwi muna daw sila. Pero tila hindi nito gusto at napatanong pa nga siyang kailangan pa ba daw niyang sumama. Iyon pala ay kabago siya mag-teleport. Sabi naman ng kapatid nito na, wala naman daw siyang ginagawa diba? Isa pa teleport magic lang ito so saglit lang daw ay nandun na sila agad. Well, totoo man daw yun, meron pa ding hesitations ang prinsesa kaya tinanong siya ng bida kung ano ba daw ang problema. At sagot nitong, wala naman daw mali. Yun lang, hindi naging maganda ang pamamaalam nito sa kanyang ina kaya medyo awkward daw kung magkikita silang muli. Pero sabi ni Errol, na all the more na dapat siyang sumama para kausapin ang kanyang ina. Kaya naman na-convince na ito. Dagdag ng bida na safe naman daw ang pag-teleport. At kung may mangyayari man, ang pinaka magiging problema lang daw niya ay ang motion sickness. So mag-ready lang daw siya doon. At sa kanyang hudyat, bigla nang gumana ang teleport magic circle. Hindi pa din panatag ang kapatid nito, na tinanong kung magiging okay lang ba daw sila. Sa sobrang kaba, hindi niya napansing nasasakal niya na pala ang kapatid kaya sinabi nitong hindi siya makahinga dahil sa higpit ng yakap nito sa leeg niya. Sumigaw naman ito ng help me dahil mawawalan ata siya ng hininga dahil sa kapatid. At instantly, nakabalik na sila sa Royal Palace. Hindi ba daw at sinabi na ng prinsipe na makakarating sila doon ng safe? Anyway, inalala nito ang mga memories nilang magkapatid sa lugar na iyon ng mga bata pa sila. Nakakamiss daw ang lugar na ito at parang maiiyak pa nga ang bida. Pero humiga ito at sa isip niya, sinabing niyang, "Hello Royal Palace. I'm back." Niyakap nito ang damuhan at sinabing mahirap daw ang mapalayo dito. Nakakamiss ang warmth ng palasyo dahil sa Fahilia puro lamig lang daw ang meron. Winelcome naman sila dito ng yaya niya na sinabing matagal-tagal na din daw silang hindi nagkita. Sinabi nitong kinabahan daw siya na baka masira niya ang magic circle nito. Pero sagot ni Prince Errol, na hindi ba daw at napakadali lang nitong gamitin. Kahit daw 10 years old ay magagawa ito kung kakabisaduhin lang ang gagawin. Sinabi naman nitong naghihintay na daw sa loob si Lady Livana kaya't inaya niya na silang pumasok. Ang servant naman ni Kania ay sinabing, naghihintay na din daw ang nanay nitong si Phinelia sa kanya. So ngayon, maghihiwalay na muna daw silang magkapatid. Sabi ni Errol na ipakita nito sa kanyang mama na yumokay naman siya sa Fahilia. Umoo naman ito at sinabing hindi na raw siya makakataks ngayon. Sabay sabi ni Errol na, see you later. Curious naman ang prinsipe kung okay naman daw kaya ang kanyang ina. Siguradong magiging masaya naman daw itong tinupad niya ang pangakong niyang bumisita hindi ba? Kaya dali-dali siyang tumakbo para puntahan ito. Nakangiti naman siyang sinalubong nito at nagyakapan na nga ang mag-ina. Gulat naman ito dahil tumangkad na raw ang anak niya. Natutuwa daw siyang makitang yumokay naman ang prinsipe doon. Sinabi daw ng kapatid niya na si Laika na okay ang kalagayan nila doon. Pero iba pa din daw ang makita siya face to face. Napaisip naman siya kung sinabi din kaya ng tito niya na pamayat siya dahil sa dami ng trabaho sa pagbebenta ng papel. Well, sobrang dami daw kasi ng orders at nag-number 1 na nga ang product nila kaya bossing busy itong mag-pack at mag-prepare ng orders. Check mo yung link sa baba at makikita mo ang best-selling product nila. Excited naman ang bida na ikwento lahat ng nangyari sa Fahilia at sinabi nitong gusto niya raw marinig ang mga istorya nito. Sa isip ng bida, sisiguraduhin niyang hindi na mababahala ang mama nito sa kanya. Habang nasa garden sila, kwinento nitong kahit na nag-snow daw sa lugar nila, makakita ka pa din daw ng mga kuneho dito na cute dito. Pero ang totoo, ang mga rabbits na tinutukoy niya ay 3M ang taas. Pero hindi niya na ito babanggitin. Marami pang mga ibinahagi si Prince Errol tungkol sa mga uri ng hayop na meron sa Fahilia at kung paano namumuhay ang mga tao doon. Sa isip nitong, magfo-focus lang siyang ikwento ang mga bagay na sa tingin niya ay makakapagpakalma sa nanay niya. Tila may parating naman sa palasyo at naramdam ito ng prinsipe. At totoo nga,
Habang nag-uusap silang mag-ina ay dumating ang Reyna na tila nagulat na bumalik na pala ito. Hindi naman natuwa si Errol dahil dito. Iniisip nitong tigilan na niya na ang pagpapanggap na parang di niya alam dahil gumawa siya ng official notice about sa pag-uwi niya. Malamang kaya daw ito pumunta ay dahil nabasa niya iyon. Pero parang may kakaiba daw sa kanya ngayon. Kausap ng Reyna si Lady Livana at sinabing siguradong nawala ang kaba nito nang makitang okay naman ang kalagayan ng anak niya at nag-agree ito. Dapat ba daw ay eye-test niya ito? So tumayo siya at tinanong kung kamusta na ang Reyna. Narinig niya rin daw na okay ang kuya nitong si Jael. Sagot ng Reyna na salamat sa concern. Wala naman daw masyadong ganap sa palasyo. Narinig niya raw ang sitwasyon sa teritoryo ng prinsipe at tila umo-okay na daw ang Fahilia. Kinumpirma niya kung totoo ang bali-balita. Masaya naman itong sumagot ng oo. Sobrang saya daw ng mga villagers, salamat sa papel na dinevelop nito. At tila nadismaya ito dahil sa sinabi niya. As expected daw ng bida, may kurot ang sinabi niya sa Reyna. Marahil galit daw ito dahil ang prinsipe ng tinatapak-tapakan nito ay ngayon naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang negosyo. Pero dahil marami pa naman silang exclusive products bukod sa papel, hindi naman daw siguro naging ganon kalaki ang impact nito sa kanila. Napatanong naman itong papel, meron daw siyang nabalitaan doon. Sa isip ng bida, balita. Siguradong hindi niya lang ito narinig sa iba dahil siya mismo ang may pakana nito. Pangiti naman sumagot ito na salamat daw sa concern niya pero na-prepare niya na raw ang lahat so wala na daw magiging problema pa. Ayon naman sa Reyna na bilang miyembro ng royal family, nakakatuwa daw marinig ang tungkol sa mga achievements nito. Gayunpaman, dapat ito ay palaging mag-ingat. Nagpaalam naman ito at sinabing, aalalahanan niya iyon palagi. Nakutuban na ng prinsipe na tila may bagong pinaplano ang Reyna. Napansin naman daw ni Lady Livana na parang bad mood ang Reyna ngayon. Sagot naman ng bida na Mar-A nang merong bumabagabag dito. Sa isip ng prinsipe, hindi raw makakalimutan ang nangyaring insidente sa Fahilia. Siguradong kailangan niyang umaksyon sooner or later doon. Natapos na nga ang oras ng kanilang pagbisita at namaalam na sina Prince Errol at Princess Kania. Sinabi naman ni Lady Livana na wag daw masyadong sagarin ng prinsipe ang sarili nito sa pagtatrabaho. At tinanong naman ng prinsipe ang kapatid kung kamusta ang pagbisita nito. Galit naman itong sumagot na worried daw ba siya na nag-ayaw silang mag-ina ulit. Sabay kotong sa bida na tila nasaktan sa hampas nito. Sabi naman nito na worried daw siya kaya naman pinadala niya raw ang maid doon para tignan ang sitwasyon nila every now and then. Parang nagkaroon ng pag-aaway pero nagkaayos din daw silang mag-ina. Anyway, time na para umalis kaya't nagpaalam na talaga sina Prince Errol kay Lady Livana gayon din ang prinsesa. At sinabing alagaan daw nito sana ang kanyang kalusugan. At doon nagtapos ang maigsing trip niya sa palasyo. Matapos ang ilang araw pagka-uwi nila ng Fahilia, tila meron daw itong bagong problema. At ngayon kailangan niya ng mages, kailangan niya raw mag-hire ng mga ito. Bakit kaya? Ano ang rason kung bakit siya naghahanap ng mage? Well, mas safe daw kasing ipamanage ang teleport magic circle sa kanila. At bilang isang lord ng teritoryo, ang pagkakaroon daw ng mga mage ay convenient. Pwedeng-pwede sila mag-grow ng mga crops instantly gamit lang ang magic. Lalo na ngayong, nagpuputol sila ng mga puno para sa paper production, makakatulong daw ito. Perfect daw ang mages sa ganong trabaho. Kung meron man daw mga halimaw or kaaway na aatake sa kanila, ang power daw ng mages ay makakatulong din. At ang pinaka-importante, kailangan niya raw ng shuttle na gumagamit ng magic. Nang hinayang naman ito na hindi siya masyadong maalam sa magic, kung ganun daw sana pwedeng nakahiga na lang siya buong araw at hindi na masyadong nagpapakapagod. Sa mga ganang pagkakataon daw, nare-realize niyang sana ay may magic siya. Inis na inis kasi ito dahil hindi niya raw maabot ang makating part sa likod niya. Relate ka ba dito? Nakakinis talaga ang Katie pero di mo abot. Sayang at hindi siya naging bento nung pangkamot sa likod na uso dito sa Pinas. Meron din ba kayo nun para iwas kamot sa dingding? If wala, pindutin mo yung link sa comment section. Anyway, undecided naman ang bida kung mag-hire daw ba ito o hindi. Kakalimutan niya na lang ba ito? Pero hindi naman daw kakaiba ang pagkakaroon ng exclusive mage para sa mga nobles. Hindi naman daw problema ang pera, hindi lang siya kumukuha kasi ayaw niya sanang maka-attract ng unwanted attention. Ngayon, pwede niya namang gamiting excuse ang teritoryo niya. Meron na siyang rason para kumuha ng maraming mga salamangkero.
At tila na-excite ito, at isa pa daw na importanteng point ay ang nangyaring raid sa factory nila. Noon daw mga tauhan lang ang umatake sa kanila, paano daw kung ang susunod na pumunta doon at umatake ay mga mage na? Wala sila masyadong laban. Kahit na malalakas ang mga knights niya, nag-apply lang daw ito sa head-on battle. Paano daw kung may mage na kayang umatake nang hindi napapansin ng mga ito? At dahil doon, nilagdaan na ang prinsipe at nagdesisyon na itong ihir ang mages. Sumulat ito ng announcement, hiring ng mga resident wizard with experience. Ang benefits, bukod sa salary ay may free accommodation. Meron pang support for self-development. Aba, ayos ang hiring announcement nila. Nirolyo niya na ito at sinabing pwede naman sana siyang magtanong sa Magic Tower pero siguradong mapapagastos daw siya doon ng malaki. Dagdag pa doon, malaki daw ang influence sa Magic Tower kaya baka mainis lang siya doon. Yun mga makakakita lang daw ng announcement na iyon ay siguradong walang impluensya mula sa tower. So sigurado siyang, mga low-level mages lang ang mag-a-apply dito. Pwede niya naman daw kasi silang i-train mag-isa. At napatalon pa nga ito sa excitement. Ipinakalat na nga ang notice at napansin na ito ng mga tao. Napatanong pa nga ang isa na hindi ba daw ang Fahilia ay yung lugar na sikat dahil sa high-quality paper nila. Yumaman daw ang lord nila doon dahil sa pag-develop ng iba't ibang mga produkto. Nakakabilib naman daw na hindi na kailangang problemayan ang titirhan at naisip nilang posible na raw makagawa ng small workshop doon after makapagtrabaho ng ilang taon. Sa likod, tila may nadapang mage na curious din sa announcement. Tinanong naman siya ng mga tao doon, kung okay lang ba daw siya, pero dali-dali siyang tumayo at hinawi ang mga tao para mabasa ng maigi ang announcement. Nang makita niya ito, hindi naman siya makapaniwala na ang tirahan pati pagkain ay provided na. Dahil dun tila napakaraming mga nag-send ng kanilang mga application letter. Natuwa naman ang prinsipe dahil success ang proyekto niya. Inisa-isa namang basahin ito ng hari habang iniisip na gusto niya sanang kunin niya na lang lahat sila para meron siyang army ng mages pero imposible daw iyon. Napaisip naman siya kung kailangan niya bang tignan lahat ng mga resume. Ang pinaka-importante daw ay ang makita ang background nila. Hindi niya pwedeng piliin ang may posibilidad na maging kaaway sa hinaharap. Kaya't okay lang gumastos siya ng pera basta masigurado lang na mapagkakatiwalaan ang makukuha niya. Kung meron daw kahit na unting doubt para sa kanya, tatanggalin na daw niya agad ito sa listahan. At may ipinagawa naman ito sa isang tao doon na nagsabing siya na daw ang bahala na tumingin sa backgrounds. Mula sa mga napili nitong mage, mag-i-interview na ang prinsipe para malaman bakit sila nag-apply doon. Pero hindi niya inasahang mas mahirap daw ang prosesong ito kesa nung namili siya ng knights. At matapos ang interview, 12 ang mages na nakapasa. Sinabi ng bida sa kanila na dahil siya mismo ang namili sa kanila, sana daw ay magtrabaho sila ng taas noo. At nagpasalamat naman ang mga mages sa kanya. Ang mga skills daw ng karamihan sa mga napili ay nasa 3rd class. Tila hindi naman makapaniwala ang mga ito na personal silang napili ng prinsipe. Pinili daw nito ang mga maayos, matapos tignan ang kanilang edad at background. Sabi ni Errol na, ipagkakatiwala niya raw sa kanila ang mga misyon at tuturuan sila para mas lalong mag-improve ang kanilang mga skills. Ia-assign daw sila sa pag-maintain ng forest at village field, security ng kastilyo at ng buong teritoryo at iba pa. Pero bago daw ang lahat, pipili muna siya ng isang exclusive mage, kaya ipinataas nito ang kamay ng mga 4th class mage. Nagpakilala sila isa-isa. Ang una ay si Blob at ang pangalawa ay si Reki. Parang hindi naman na-impress ang bida sa kay Blob ngunit inisip nitong hindi niya dapat i-judge sila based lamang sa kanilang appearance. Ikaw nga nila, don't judge a book by its cover. Ang importante daw ay ang kanilang skills at dahil dun, bigla na lang hinawakan ng prinsipe ang kamay ng babae at sinabing nilulook forward niya raw na makatrabaho ito. At ang exclusive mage nga na napili niya ay si Dia Reki. Ahem, nakakahalata na ko dito sa bida ah. Puro babae ang napipili. Nung sa escort nights mga babae din ang kinuha tapos ngayon, si Reki naman ang pinili niya. Sinabi ng bida na meron siyang dahilan kung bakit si Dia Reki ang napili nito. Habang nag-i-interview kasi, natanong niya kung bakit siya naga-apply doon sa Fahilia kung saan super lamig, tila ang skills niya ay papasa sa kahit saang lugar. At ang sagot nito ay, gusto niya raw pagsilbihan ang prinsipe. Dahil sa sagot nito, nagulantang ang mga kasama niya pati na ang bida na hindi inasahan ang ganong sagot. Sabi ng bida, kadalasan,
Ang mga tao ay interesado lang sa sahod or sa trabaho mismo kaya sila nag-aaplali. Ano daw kaya ang iniisip nito at nasabi niyang gusto niyang pagsilbihan ito? Maari kayang siya mismo ang dahilan ng desisyon nito. At tila tahimik lang si Dia Reki. Hindi naman masense ng bida ang masamang intensyon mula dito at tila seryoso siya sa kanyang sagot. At dahil doon, naisip niyang piliin siya bilang kanyang exclusive mage. Ipinagpatuloy ng prinsipe ang orientation sa kanyang mga mage na kinuha. I-explain niya daw ano ang mga gagawin nila at ano ang mga benefits na matatanggap. Pumunta naman sila sa isang silid kung saan sinabi nitong unahin muna nila ang mga good stuff. At napawaw naman sila nang ipakita niya ang napakagandang library. Hindi sila makapaniwala doon at napansing hindi lang basta ordinaryong libro ang naroroon bagkus grimoires na certified ng Magic Tower. Sa isip ng bida, bukod sa sobrang mahal daw ng mga iyon, pahirapan pa ang may certify ito ng Magic Tower. Sinabi ng bida na ang nais niya daw ay ang magpagaling sila gamit ang mga ito. Sinabi ng bida na ang mga mage na ito ay na-expel sa Magic Tower. Maaring malaki ang nagastos nila para lamang ma-access ang Grimoire Library kaya naman tila tuwang-tuwa sila. Nang tanungin kung pwede ba daw nila itong gamitin, sinabi niyang pwedeng-pwede. Pero in return, i-check daw nito ang kanilang mga achievements. So titignan niya raw ang research records. At napaluha pa nga ang iba sa sobrang saya. Sa isip ng bida, may iba pa daw rason ang library na ito. Gagamitin niya rin daw ito upang ma-master ang paggamit ng mahuka. Mapag-aaralan niyang ang tungkol sa magic system base sa mga research na gagawin nila. At dahil mas better daw kung mas marami siyang kapangyarihan, sana daw ay galingan ng mga mages niya ang pag-aaral. Lumabas naman sila at sinabi ni Errol na ang trabaho nila ay ang i-manage ang forest na kinukuhanan nila ng puno para sa paper production. Ipinakita niya ang mga puno na pinutol. At sa isip nitong kahit na gaano kalagi ang kagubatan na iyon, if palagi daw silang kukuha ng puni magiging heal ito sa future so kailangan niyang gumawa ng paraan. Itinuro nila ang mga seedlang na itinanim na raw nila at tinanong niya ang mga mage kung okay na raw ba ito at sumagot silang oo. Marami-rami na daw ito. Ginamit naman nila ang kanilang kaalaman upang tulungan ang seedlings na ito na lumaki. At naobserbahan ng bida na hindi lang ito tungkol sa paglalagay ng mana pero ang importansya ng paggamit ng wastong dami gamit ang magic technique. Napatanong naman ito kung gumamit daw ba sila ng magic para ayusin ang lineage information nito. As expected daw, ang paggamit ng magic ay the best. Pero tinanong niya sila kung pwede bang mas palakihin pa ito. Sagot ng isa na kung sabay-sabay daw silang palalakihin gamit ang magic, mamatay daw ito. Kailangan din ng pahinga ng mga halaman. At dahil lalaki dame ito bawat buwan, maibabalik daw ang mga puno sa lugar na iyon sa loob lamang ng kalahating taon. Inalala naman ng bida ang kanyang nakaraang buhay kung saan nasa isang mundo siya na nagsasugger ng environmental problems. Marahil mahihimatay daw ang mga tao doon kung maririnig lang nila ang sinabi nito. Napa-thumbs up naman ang prinsipe at sinabing iiwan niya na ang trabahong ito sa kanila. Dinala naman ng prinsipe ang kabilang grupo sa isang parte ng Fahilia at sinabing i-entrust niya sa kanila ang pag-maintain ng village fields. Kailanhan daw kasi nilang gawing self-sufficient with crops ang Fahilia. Hindi pwedeng puro hunting lang. Kinumpirma naman ng isa kung ang kailangan lang ba daw nilang gawin ay magpatubo ng mga halaman dito. At sumagot silang oo, pero meron daw ba silang confidence para gawin ito sa lahat ng 12 villages doon? At nagulat naman sila sa sinabi nito. Biglang bawi naman ito at sinabing hindi naman daw siya Wicked Lord. Ang goal lang nila ay ayusin ang lugar na ito para ang mga residente na ang mag-alaga sa fields. Kaya naman nagpakita ito ng dapat nilang gawin. Sinuri nila ito at sinabing kakailanganin nila ng magic tools para doon. So siguro, hindi na ito magiging mahirap. Magwo-work daw iyon as long as susuplayan nila ito ng mana. Itinuro naman ito ang mga magic tools na nandoon at sinabing subukan na raw nilang simulan ito. At na-excite naman ang mga mage. Tumulong ang prinsipe sa trabaho at sinabing mahaharangan nila ang lamig gamit ang magic barrier. Dahil dito maarawan ang mga tanim para lumago. Ito daw ay isang mana house. At na-excite ang prinsipe at sinabing gagawin din daw nila ito sa iba pang mga villages para hindi magutom ang mga residente dito. Matapos nun, 2 namang mage ang na-assign sa pagre-research tungkol sa magic tools. Habang ang 3 pa ay inatasan naman sa pag-guard ng kastilyo at ng buong teritoryo. At ngayon, para naman kay Dia Reki, napatanong ito ano daw ang gagawin niya.
Sinabi ng bida na siya naman daw ay assigned para prokatagan siya. Palagi lang daw dapat itong nakasunod sa kanya at pag may kailangan siyang ipagawa, sa kanya niya ibibigay. At sa isip nitong, para sa gaya niyang hindi pwedeng gumamit ng magic, siya ang magiging special magic shuttle nito. So sa ngayon, nais niya raw magbasa muna sila at i-improve ang kanilang mga skills. Sumagot naman itong, "Of course, my lord." Kahit na daw marami pa siyang pagkukulang, gagawin niya daw ang best niya para sa prinsipe. At natuwa naman ang bida dahil tila motivated ito. Naalala niya ang naramdamang sincerity nito noong interview process. Ano daw kaya ang rason nito? Bigla naman nahulog ang librong nakaipit damit nito. At ito pala ay ang libro ni Prince Errol na ang title ay Anyone Can Become a Knight. Ang topic daw nun ay theory about sa aura. Pero hindi daw ito masyado mabenta dahil hindi maintindihan ng mga knights ang nilalaman nito. Tinanong naman ng prinsipe bakit daw ang mage na gaya niya ay may ganong libro. Sagot nitong nakuha niya mula sa isang kasamahan nito. Isa sa mga nabanggit sa libro ay nagbabago ang limits ng isang tao depende kung gaano karaming mana ang inabsorb o inaccept nito na nagkicirculate sa nature. Sabi ni Dia Reki na ang mga theory daw behind sa paggamit ng aura ng knights ay kapareha ng sa mages. Sagot naman ng bida na yun din daw ang iniisip niya nang tignan niya ang research data about doon. Para sa kanyang mage, ang libro daw na yun ay ang pinaka-Katanji tanging libro. Ayun pala ang dahilan ng kanyang dedication na pagsilbihan ang prinsipe. Kahit na daw lumipat pa ito sa malayong lugar para lang pagsilbihan siya, okay lang daw. Na-shock naman ang bida dahil sa willingness nitong sundan siya kahit saan. Basic na libro lang naman daw iyon, bakit daw kaya tila sobra ang paghanga nito? Dagdag pa ni Reki na ang pagkain din daw kasi doon ay masasarap. Hindi tuloy malaman ng bida kung dapat daw ba siyang matuwa dahil sa loyalty nito. Sana raw talaga, ay hindi siya nagkamali ng pinili. Sa tingin niya naman, dahil doon, magiging okay na daw ang lahat. Well, malalaman natin sa susunod na episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.